Pintaw, 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000, 100, 200, 300, meron pang 24 pesos. 15,325 po, Ate Pintaw. Pagmamahal po yan sa mga kababayan natin. Dahil nakita nila yung sakripisyo mo daw, nagarabi daw kayo, isa kayong dakilang nanay na lumaban, napakatapang nyo daw na hindi nyo iniwan sa hirap ng buhay ang mga anak nyo, Ate Pintaw. Isang maulan na hapon sa ating lahat mga kabayan. Ang muling pagbabalik. So yan po mga kabayan, nandito po tayo muli. Medyo ngungo tayo mga kabayan ha, kasi may ubusipon, pero nagagamot naman na tayo. Ganon talaga kasi ulan init. Hello, tao po. Ay! Good afternoon. Ay, tumatawa si Heidi, oh. Hello, Heidi. Magandang tanghali. Ay, magandang hapon na pala. Wow, ang sarap naman ng ulam. Anong ulam? Tuyo at... Wow, mayaman ka ngayon, Ate Pintaw, ah. Dala-dalawa ang ulam mo. Bigay ni kuya ko dyan sa kabila. Ah, ang sarap naman, oh. Sabi ko lang mayaman ngayon si Ate Pintaw. Si mama mo, tumawa ka na dyan, ha? Ang ganda ng tawa mo dyan, ha? O, ayan po mga kabayan. Komportable na po siya sa kanyang tulugan. O, at nandyan nakabantay yung kanyang laruan, mga kabayan. At napalibutan ng maraming diapers. So, kumusta ka dyan? Hi! Ha? Ayos ka na dyan? Ha? Masarap yung ano mo dyan? Higa-higa? Ha? Nasaan yung isang anak niyo po, Ate Pintaw? Ay, oo nga pala, no? May pasok pala. Ang sarap naman, Diyos ko. Nakakasira naman ng jeta tong ulam ni Ate Pintaw. No? Tuyo, tapos with matching na... Karne po. Karne, tapos sasawan ng tuyo, kailangan merong maanghang na suka. Oh. Tamang-tama po mga kabayan, pagbaba natin, umambon. Naku, lalaka siya mga kabayan kasi medyo masungit yung kalangitan ngayon. Kaya tayo, yung team may ubosipon, nagagamot, no? Dahil lagi tayo nasa labas, haharap sa init, haharap sa lamig, sa ulan. Tapos, tumatawid tayo ng mga malalamig na sapa, etc. Yan ang kaharap natin sa araw-araw ng ating mission. O, kumusta po, Ate Pintaw? Okay po. Kumusta po kayo? Okay po. Nakakaraos na. Nakakaraos. Opo. Nag-send kayo sa akin ng namili kayo ng damit. Opo. Kasi nung pagpunta namin dito mga kabayan, hindi ko nakabili. Sabi ko sa Ate Pintaw na lang kasi kabisado niya kung anong klaseng damit, lalo na ito, mahirap bihisan, no? At para hindi masayang, kaya sabi ko sa kanya, bago kami umalis, Ate Pintaw, ikaw na mamili sa mga anak mo or pati sarili mo. Tapos, ano pang ibang nabili? Vitamins po. Vitamins. Anong klaseng vitamins? Yung ano po, silin at saka ano po yung... Patingin. Ito po. Ayun. Cherry fur, pang patangkad, sabi nila. Cherry fur. At, silin with zinc.
Ito yung with zinc. Ayan, with zinc. Ayan. Kasi kailangan niya ng vitamins mga kabayan. Kasi sabi ko, bumili ka talaga ng vitamins kahit pa paano kasi depende lang siya sa gatas, no? Walang solid na kinakain. Pero sinasabihan ko rin sa Ate Pintaw na yung fruits, Opo. yung, ano ba, yung orange, o pwede niyang pigain, squeeze niya. Tapos yung apple, pwede din po, Ate Pintaw. Kinukuskus ko po. Kinukuskus Ininom or niya nung blend, ihalo nyo po sa gatas. Opo. No? Pwede Yung parang tubig nung apple po. Iniinom niya po. yung gatas ano, po. yung gatas. Oo, pwede rin ganon. Huwag lang sobra-sobra. Opo. Kasi acid, yung sakto lang. Lahat naman ng bagay, masama basta sobra. Yung sakto lang na at least kahit pa paano ay magkaroon naman din ng nutrients yung kanyang katawan plus itong mga vitamins na kailangan niya. Yung silin or yung mga multivitamins na mga okay na yun basta meron lang talagang supply yung katawan niya. O si bunso mo, kumusta? Tuloy-tuloy sa pag-aaral? Opo. Ngayon wala kayong trabaho? Wala po. Walang laba? Wala po. Buong maghapon dito lang sa bahay? Okay. So, yung diaper marami pa. Marami pa. Yung gatas, May tatlo pa pong ganito. yun kasi malalaki kasi ang binili ko. Yung isang malaking gatas, ilang araw niya yun? 4 po. 4 na araw lang? Kagabi, magdidipuyat. Lagi ako napupuyat. Kaya kailangan talaga, Ate Pintaw, nagagawa ka ng paraan Po. na makakain-kain man lang siya ng solid. Kasi nga, pag nagdidis siya, labas lang din kaagad, iwiwiwi lang niya. Unlike pag nakakain siya ng medyo solid, matagal yung digestion, no? Tatagal sa tiyan niya, tatagal siya gutumin. Ba yung busog doon sa tubig? Kasi yung tubig, kahit sabi mong gatas, tubig pa din yun. Unlike pag merong solid, ay mabusog siya. No, meron nga nagsuggest, Ate Pintaw, ay Sustagin? Meron bang Sustagin daw? May mabibili po dyan sa bayan. Sa sa grocery. May nagsuggest din, isa sa sponsor mo, ay Sustagin daw. Maganda din daw. Kasi yung anak niya na ganyan din, ay Sustagin yung pinapainom niya. No, pero sa'yo, mula noon ay Beer brand po. Bear Brand. Hindi siya kumakain ng mga Ay, hindi po. kahit yung kunting, halimbawa, mag-aam kayo, Ate Pintaw, mag-aam kayo, then ihalo nyo sa gatas na kunting, halimbawa, 2 kutsarang am. Di ba yung iba, puro am. Tapos, yung iba nga, asukal nga lang. Tapos, nilalagyan pa nila ng gatas na powder tapos asukal para na magkalasa yung am. Kasi yung am na pure, walang lasa po yun. So, para magkalasa, nilalagyan nila ng sugar, nilalagyan ng gatas. So, pwedeng milk, halimbawa, isang bottle na milk pag binigyan nyo, kahit 2 kutsara o 1 kutsara, at least meron pa rin, mabigat pa rin sa tiyan niya. Yung paunti-unti. Kasi mahirap yon mga kabayan, yung nakadepende lang sa gatas. No, mahirap yon mga kabayan, ilalo na medyo, malaki na kasi 11 years old, di ba? Plus yung magkano, imagine yung isang malaki na pinakamalaking binili ko, 4 days lang. O hindi basta-basta yun ha. Ay magkano ang isang ganon? 800 plus. O, tapos naglalabandera ang trabaho. Mahirap yun. Kaya mag-iisip tayo kung ano yung pwedeng i-partner doon para at least hindi masyadong mahihirapan sa Tipintaw na hindi naghahabol, kumbaga. At mas magkakaroon pa siya ng laman. No, makakatipid ka, masustansya, magkakaroon pa ng laman kasi merong solid na kinakain kahit papaano. So, yung ina-advise natin, kasi hindi lang ako nag-advise at Tipintaw marami. No? Kasi, syempre, mahirap yung trabaho, no? 800 plus sa 4 days. Siyempre, pagkain mo pa, nagpapaaral ka pa, lumalaki expenses mo. So, kailangan merong mga alternatives o merong mga ibang paraan na kahit papaano magiging masustansya yung pagkain niya, plus, lalaki pa siya, tataba, na hindi puro gatas. Anong merienda natin, Ate Pintaw? Wala po. Katatapos lang pala ng katatapos lang kumain, tapos merienda agad.
Kasi pag ganitong panahon, Ate Pintaw, masarap kumain ng kung ano-ano na lang. 'Di ba? Masarap kumain ng mga root crops, masarap kumain ng merienda kahit sabihin mo katatapos mo lang kumain, parang gusto mo na naman magkape dahil maulan-ulan, no? Maambon-ambon at syempre mamaya itong kulimlim na ito talagang uulan yan, no? Katulad kahapon. Low pressure po. Oh, 'di ba? Kasi laging ganito, low pressure, laging ganito mga kaibigan. Pag ganitong season ay talagang madalas ang pag-uulan at ngayon naman masama na naman ang panahon. Makulimlim na naman at ayan oh, ambon-ambon po mga kabayan. Kapag baba ko ng sasakyan, ambon ka agad. Oh, nasundot na naman yung ating ubo at sipon po mga kabayan. Ate Pinta, marunong ka magluto ng banana Q? Opo. Pwede bang mag-banana Q na lang Opo. tayo pang merienda natin? Opo. Okay, sige. May mabibili po dyan sa labas. Na ano bang kailangan? Saging po, tsaka Saging, asukal. asukal, Mantika po. mantika, Yun lang po. asin, Ay, wala na po. bitsin. Sige, bili tayo ng ano, ng pang banana Q. Opo. Bebe! Ako na magbantay muna. Oh. Bantay Si tita ka mo muna. na magbantay, ah. Bantay ka muna, ha? Hindi naman iiyak, di ba? Hindi po. Oh. Busog po. Oh. Yan ka Ako lang. muna magbantay. Dalawang piling natin. Opo. Ang bilis, ah. Malapit lang pala, Tipintaw. Opo. Oh, so, ayan po mga kabayan, nakabili na. May pang merienda na kami. So, mag-banana Q. May naghatid ng soft drinks. Si kuya ko po. So, ayan po mga kabayan, nagpapaluto tayo ng banana Q. Oh, ganyan lang pag nagbalat. Hindi mo na kailangan pilasin isa-isa. Oh, ganyan lang. Oh. Ayan. Diyos ko, masarap ito mga kabayan. Ilaga. Oh, lalong healthy siya pag laga lang. Kailan syempre, masasawa ka naman kung puro lang laga. Minsan yung dila mo naghahanap din ng ibang lasa. Oh, actually pala kanina malaga pala no, naglaga sa bahay, mayroon pala. Saging, so ngayon saging ulit. Hindi ako magsasawa, saging saba, saging lakatan, saging latundan, lahat. Lahat ng klaseng saging ay paborito nating kainin yan. Mahilig din ba kayo kumain ng saging, Ate Pintaw? Opo. Anong klaseng luto? Yung Banana Q, ulaga, maruya. Nilaga lang po. Nilalaga. Anong oras nyo Yung madaling niluluto? lutuhin. Ha? Yan lang madaling lutuhin. Yung nilalaga. Opo. Anong oras nyo niluluto? Sa gabi, sa umaga? Sa umaga po. Pang-almusal. Yung saging sa gabi niluluto, hindi nyo po kinakain. Eh, wala po akong saging sa gabi. Bakit ano namang iniisip nyo? Di ba pwedeng lutuin to sa gabi? Pwede rin, kaya Oo. lang malamig sa tiyan yan. Parehas tayo. Sino ba namang hindi mahilig sa saging? Di ba? Potassium, masarap, healthy. Oh.
Lalo na ako, hindi ako magsasawa talaga. Nakikipag-usap din. Oo, kausap ko nga kanina eh. Nagaganyan-ganyan pa siya. Naglakad pa kami kanina doon. Nag-stroll kami. Oh, very good. Para mainitan siya, Ate Pintaw. Hindi yung nakakulong lang siya palagi dyan. Kailangan din yan yung araw. Naubos na yung gasol mo, hindi pa? O yung pa yung last time? Hindi, bago na po yan. Ah, bago na. Opo. Kasi naghihingalo na nung nagluto siya ng ng... Kinagabihan po noon. Nagluto ako. Akala ko luto na yung sinaing namin. Naubos na pala. Pala, bigas pa. Ah, Nakipagluto ako dyan sa kapitbahay. naubusan siya ng kalan. Maruya, masarap din. Or kahit nga sa bahay mga kabayan, kasi mahirapan ako magbananakyo eh. Hindi ko gamay yung pagbabananakyo. Ayaw dumikit yung yung sugar. So, ang ginagawa ko na lang, ganyanin ko, pagkabalat, hatiin ko na lang siya. Tapos, iprito. Wala lang sugar. Yun na yun kasi matamis na. Ganyan lang. Para mabilis. Mahirapan ako pag yung di ko kaya. Pero si Cha, marunong naman si Cha. Anong sekreto ng Ate Pintaw? Ay, di ko yung Madali lang didikit po yan. Prito muna ito. Tapos pagkatapos prito, ibalik ulit. Tapos lalagay na ito. Halo-halo. Ay, ganon? Opo. Para dumikit yung niya. Kailangan iprito muna. Opo. Tapos, hanguin. Hanguin ulit. Tapos, maya-maya, pag naprito na lahat, sabay-sabay Ibabalik na ilagay. naman. Oo. Sa amin kasi, iprito mo na yung mantika. Ay, hindi po didikit. Tapos, saging, tapos asukal, yun na. Ayaw dumikit. Ay, Ate Pintaw, mamaya po pala, yung isang sponsor mo ay nanghingi sa'yo ng address. Apo. Bigay mo sa akin, ha? Apo. Pati yung buong pangalan mo. Kasi, magpapadala po ng mga kabayan, ng diaper. No, pero, sabi ko, ay pwede na, nagtanong sa akin kung pwedeng i-direct dito. Sabi ko, pwede. No, para i-direct na lang dito kay Ate Pinto. Puro diaper kasi marami doon mga kabayan. Marami siyang stocks. No, kaya ipadala niya dito. Malaking tulong po yun kay Ate Pintaw. Kaya hingiin ko mamaya sa kanya yung kompletong address niya dito. Plus yung kanyang buong pangalan. Ay, so ayan po mga kabay, nakita nyo po, pinatakan natin ng asin. Titingnan Para kung ano mainit yon? na. Ay, Kung mainit okay. na o hindi pa po. Akala ko yung asin ay replacement doon sa sugar. Yung pala, ang asin, subukan muna kung mainit. Bakit kung hindi po mainit, Ate Pintaw? Didikit po. Didikit yung... Yung saging po. Ah, okay. So, sekreto pala niya. Akala ko yung isda lang. Ang pagprito ng isda ay wisikan ng Asin po. asin. Pati pala ang pagbabananakyo. Technique pala ni yon ni Ate Pintaw. So, ang gagawin natin una, Ate Pintaw, ay Be-brown muna natin siya. golden brown muna. Po. Tapos haluin. Oh, ang bilis na golden brown na. Hindi pa luto yan. Parang golden brown lang kailangan natin dito para daw dumikit yung sugar. Hindi nyo po nasubukan, Ate Pintaw, yung paglalako ng merienda? Subukan ko na po. Anong klaseng merienda ang nilalako nyo dati? Ganyan po. Tsaka yung bananakyo. Nag-ano po ako yung malagkit, yung parang tambong-tambong po. Oh. Kiniler, yung tawag sa amin po nun. Ano po? Kiniler po. Kiniler? Opo. Yung Killer ka dati? Yung tambong-tambong po. Ah. Tapos nagmaroya din po ako. Wow. Kaya lang may naninira.
Pag nagtitinda ka, naninira, sabi niya marumi yung ano mo daw. marumi yung tinitinda mo. Eh, malinis ka naman sa bahay. Oo nga po. Malinis naman yung mga gamit mo. Bakit nasabihan kang marumi? Ewan ko sa kanila. Tapos, narinig mo, siniraan ka, tumigil ka. Opo. Bakit naman nagpa-apekto ka? Dati Hindi ka sa nagtuloy-tuloy. harap po, nag-barbecue din po ako dyan sa harap po. Tapos nagtinda po ako ng sari-sari store Oh, ang nangyari, na bankrupt. na-bankrupt, puro utang. Opo. Oh. Pero mas maganda siguro yung ganitong merienda lalako kaysa yung magkaroon ka ng sari-sari store. Mas mainam ata itong itong banana Q or mga merienda na nilalako lang. Kumbaga, mas malaki ang kita mo kasi kung sari-sari store, magkano namang kinikita dyan? Piso-piso, 2 piso. Unless lang kung may alak ka, ayan, medyo nakakabawi ka ng konti. Kumbaga, hindi mo maasahan talaga. Hanggang, kahit nga sa pagkain hindi mo maasahan yung sari-sari store. No? Lalo na pag nagpapaaral ka ng anak, nakukulang yun. Kung asahan mo, mabankrupt ka talaga. Opo. No, buti kung groceries. Nangutang nga sila. Sila pang may ganang magalit. Oh, ganun talaga ang nangungutang, hindi marunong magbayad, magagalit talaga. Papayakin pa ako bago sila Magbayad. Oh. Mas mainam yung ganito. Kasi, halimbawa, pagkatapos mo maglako, pag naubos, uwi ka ng bahay, matulog ka na. Yung sari-sari store, natulog ka o nakaidlip ka dyan, walang bumibili. Pag nakaidlip ka dyan, gigisingin ka. Tao po, sarap ng tulog mo. Ano yun? Bitchin. Oh. Ay, wala pala, naubusan ka na ng bitchin. Oh. Diba, na-disturbo ka na, akala mo mabilang ka, yung pala yung hinahanap, wala ka. Oh, tapos, kikitain mo ang tubo mo. Unless lang kung grocery store talaga na malaki. Kakabayan, meron na naman tayong bagong teknik na pagluto sa saging saba, banana Q, no? Ay gagayahin naman natin. Kasi pag ako po nagluto mga kabayan ay talagang nako, matutong na lang yung asukal, talagang hindi siya didikit mga kabayan. No? So ito gayahin ko din to yung ganitong teknik. Yan. Diyos ko, amoy pa lang, parang ang charap na niya. Sabi niyo, nagtitinda kayo ng banana Q. 15. 15 isang stick. Dalawang ganito. Isang stick. 15, ngayon kaya, magkano na kaya? 20. 20 na. Gawin natin 50. Kasi namalingkit tayo sa sa Amerika pa. Kaya kailangan 50 per stick. Pag medyo mapera, pag mayaman, 100 ang stick. No? Kaya natin? Hindi rin po. Bawal utang ha, kayo taga-Siga, bawal utang. Bukas lang pwede. Ganun. Pwede utang bukas. Bawal ang utang, bukas na lang. Bawal utang ngayon, bukas na lang. Bawal utang ngayon, bukas na lang. Ganyan lagi araw-araw nakapaskas tindahan mo. Ang dami ko nasubukan tininda, kaso wala. Kung umaangat ka sa amin dito, pababagsakin ka ng mga Buti wala nang umusta sa iyo, Ate Pintaw. Especially your wala po. mister. Hindi na po babalik dito yun. Hindi, I mean, kahit hindi ka naman nagalit sa kanya, matagal ka nang nakamove on, o kahit man lang sa mga bata sana, Wala. oh, nakita ko yung anak ko, walang ganon. Masaya na sa asawa niya. Takusa sa asawa yun. Laging binubugbog yung lalaki doon sa bahay nila. Sino lalaki? Yung asawa ko. Ah, Binubugbog ng asawa niya kasi yung asawa niya Bisaya. oh, nakaganti ka ngayon. Kaya nga sabi ko, Kung dati ikaw ang binubugbog, ngayon siya ang binubugbog. Opo.
Oh, nakaganti sa Ate Pita. Buti nga sa'yo. Sabay ganun. Oh, I mean, syempre, anak pa din niya yon. Oh. Oh, nakita ko yung anak ko. Oh, malaki na pala sila. Kumusta? Walang ganon. Wala. Yan. Oh. Sabi niya, hindi ah. Hindi kami kinumusta. Kailang, sa bagay, kung mangumusta naman siya, kung wala ding ibibigay, wag na. Opo. 'Di ba? Kailangan pag nangumusta sa anak o sa pamilya, kailangan merong kang ibibigay. Sakit pa ng ulo Oo. pag nag-inom. 'Di ba? Mangumusta ka tapos wala kang iaabot sa tagal ng panahon. Kaya wag na lang, no. Tama na yun, nandoon siya na binubugbog ka. Lagi, talagang kawawa ako sa bugbog. Pati yung mga mata ko, black eye lahat. Naging panda ka. Opo. Ngayon siya naman ang naging Binubugbog. binubugbog. Siya naman naging panda ngayon. Opo. Hanap din siya ng katapat. Ay, ang sarap, natakam na ako. Tapos maglagay na tayo ng Asukal. asukal. After natin ilagay ulit yung ating Sabay-sabay na. Hindi pa maaano lahat. saging. Biyasang-biyasa si Ate Pintaw. Yun pala ay sanay na siya. Dahil dating vendor, nagtitinda kung ano-ano, ang dami nasubukan. No, mas pinili niya maglaban na lang. Yan, ganyan pala ang sikreto ni Ate Pintaw sa pagluto ng banana Q. So, dagdag ulit. Lagay ulit ng saging. Ayan, halo-haloin lang para Pag nagkaramil na yan, didikit yung asukal. asukal. Diyos ko, sarap niyan. Kailangan karamel. Magkakaramil yan. Pag naluto na yung asukal. Yung nainitan na. Ng husto. So, ayan. Sinong gustong bumili po mga kabayan, halina po kayo. Mura lang po ito, yung aming paninda ni Ate Pintaw. So, ayan. Stick na natin. Dikit. Dumidikit na yung ano. Oh, see? Ayan. Ang init. Pati ngipin ko. Kakaramel. Nagkakarami na rin. Sarap.
Hindi tayo makarami ito mga kabayan kasi mainit pa. Palamigin po na natin yung iba. Kailan natakam na ako, hindi ko na matiis, hindi ko na mantay. Palamigin. Merienda. Merienda muna tayo mga kabayan. Mainit na banana cue sa taong masiba. Kainin kahit masira ang ngipin. Ate, palista muna po Pautang muna. Ang galing mag-banana cream ni ate, oh. Perfect na perfect. Kasunod yung ano yung masarap. Si Madam Lori, di marunong mag-banana cream. Ganyan yung sa kanya, oh. Ulay. Hindi dumikit yung sugar. At least banana cue pa din. Hindi yung banana cream. Nakatry ako. Ibang version. Parang ganito lang din. Kamuti yung Sarap yun. Ibang version. Okay. Dito na natin ilagay para lumamig. Gusto pa na magdagdag. Ayan. Para lumamig siya. Huwag natin idikit. Ibuka ko na lang to. Pintaw. Huwag ko nang i-stick. Para lumamig na siya. Ayan. Para pag nagdagdag ako, malamig na siya. Ready na. Ang galing ni Ate Pinto mga kabayan. Perfect yung aming banana cue for the day. Tapos sa malamig na soft drinks para tanggal yung ngipin. Kung gusto mo, kung hindi ka na mahirapan, mantika, una mo muna ito. Tapos pag nagkaramis na, Saka mo saka mo lagay. ilagay. Di madali-dali. Ganyan lang yan. Basta mainit na yung mantika. Apo. Madali lang kasi itong magkaramel. Pag di ka marunong kasi dumidikit yung sugar niya. Bakit yung ikaw na gano'n, nasunog yung asukal mo? Ganyan din. Ganyan din. Natin mo. Ako mo naman. Pag di ka marunong, Hindi ka marunong, wala. asukal niya dumidikit. Eh, mas nga rod. Kain po tayo. Kalimutan ko na. Kain po, kain po. Kalimutan ko na mag-aya. Nasarapan. Kain po, 21. Binibinta ko po. Bili-bili na po kayo. Manyaman po. Masami. Manyaman po. Mahirap yung nagluto. Nakakaubos ako ng 3 ganito. Marami na ito, no? A few moments later. Okay, so nandito po muli ang buong team po mga kabayan. Bukod sa nagpaluto tayo ng merienda ni Ate Pintaw. No, nabusog na tayo. At may sadya rin ako ni Ate Pintaw mga kabayan kasi nga meron tayong buting sponsor na nagpahabol po dito sa kanila para dito sa tulong ng kanyang anak na si Ate Heidi. So, merong 5,000 na pinaabot po ni Ma'am Angie Lee of Las Vegas. Kaya maraming salamat po, Ma'am Angie of Las Vegas, Angie Lee. Ayan, nagpaabot po ng 5,000. 1, 2, 3, may pagkain kasi. 4, 5. May pagkain. Ayan. O, diba? Maraming salamat po, Ma'am Ma'am Angie. Angie, sa tulong na binigyan niyo po sa akin. Napakalaking tulong po ito para sa mga anak ko po. God bless you po. Yan, walang anuman po Ate Pintaw. Talagang napakalaking tulong. Buhat nung umpisa na ibilag natin sila. No? And then bumos yung biyaya until now. No, ay tulong sa kanyang anak sa araw-araw. Kasi nga, imagine mga kabayan, sa isang malaking gatas na 800 plus po yan, ang isa niyan. Sabi ko nga ni Ate Pintaw, no, yung hindi nakasanayan o yung ayaw ni Heidi
no, na healthy naman, which is healthy yon, unti-untiin. Halimbawa, sabi ko sa kanya, yung fruits, pwedeng squeeze niya yon, painom. Yung apple, pwedeng i-blend niya yon, no, or kuskusin na maliliit, din ilagay sa bote. Then yung milk, pwedeng lagyan ng na isang kutsara muna, medyo malapot muna ng konti hanggat makasanayan niya, no, unti-unti hanggat ma-adapt niya at tataba po siya, no, tataba po siya. Unlike yung nakaasa ka lang talaga sa milk, iba talaga, magiging skinny ka talaga kasi walang sulit eh. Tapos nakita ko kanina, pinakita ni Ate Pintaw is yung vitamins Ate Pintaw, ha, continuous, para kahit papaano ay sumigla, no, at madugtungan yung buhay ni Ate Heidi. O, bakit napaiyak kayo, Ate Pintaw? Ha? Laking tulong na po ito para sa mga anak ko. Yung mga anak ko, inaalala ko po. Subukan ko pong magpagiling po ng bigas. Iluto ko po para ipakain po sa kanya. Para kahit may konting sulit, Opo. para magkalaman-laman siya. Magpapaano po ako mamaya. I-try. Kunti lang muna, Ate Pintaw, ha? Halimbawa, isang ganitong gatas niya, Opo. lagyan mo muna ng kalahating kutsara or isang kutsara, then shake mo, then unti niyang didihin. Para at least, total marami ng milk, then may suporta, kahit paano awa ng Panginoong Diyos, may suporta. So, may time ka, kumbaga may time kayong dalawa, napakainom siya ng pakainin, then yung vitamins, huwag kalimutan, kasi once a day lang naman yung vitamins, no, tama yung ginawa mo. So, ayan po mga kabayan, ang laking tulong, kaya sobrang na-appreciate ni Ate Pintaw. No, kasi dati, syempre, kung hindi siya kikilos, Wala no, kaming makain. wala talaga. No, kumbaga, meron siyang labada, isipin niya kagad yung gatas ng anak niya. Bahala na kung anong ulamin nila, bahala na kung anong kainin nila. Basta, Sinisib ko po yung gatas. opo, sinisigurado niya yung gatas ng anak niya. O ngayon, nakaka-relax. Ang laki talaga ng kaluwagan sa isipan ni Ate Pintaw yung ating pagmamasa ating mga sponsors. Kaya salamat po, no? Na yung mga tinutulong nyo, yung mga binibigay niyong pagmamahal sa mga kabayan natin na tulad nila na lubos ng nangailangan, ay talagang, kumbaga, para sa atin ay barya lang. Pero para sa kanila, para na sila nakahukay ng gold na napakalaking tulong na po mga kabayan sa pang-araw-araw nila. At lalong-lalo na, single parent ito mga kabayan, no? Siya na naging tatay, siya pa yung naging nanay sa loob ng bahay, no, diskarte doon, diskarte dito, no, hindi sumusuko kahit na daganan ng malaking bato, kumbaga ang nakaatang sa kanya, pero nandiyan pa rin siya, ay pilit tumatayo, bumabangon para sa mga anak niya. Ganun po si Ate Pintaw, no? Bukod doon sa paglalaba, marami din po pala siyang nadaanan ng mga paninda, diskarte, tinda doon, tinda dito, pero doon siya tumagal sa pagiging labandera. Siguro doon siya mas komportable at alam niyang sure ball na kita. Kasi halimbawa, maraming vendors, maraming naglalako, no? Hindi lahat ng pagkakataon na ang paninda niya ay mauubos. Tama. Paano pag hindi? O kundi bigay mo na lang, kainin mo na lang, kasi siyempre masisira yan. So, gano'n nangyayari. Doon kasi, pag natapos lang labahin niya, matik, kung magkano ang bigas kaya, pag sinabing 400, 500, ayun yung buo yung makukuha niya. Walang bawas. Walang masisira. Okay, so, ayan, maraming salamat po muli, Ma'am Angie of Las Vegas. Salamat po sa iyong ginintuang puso. Naway pagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos. Sa araw-araw, naway ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya nila. Sa mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Ate Pinta.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.